Ang totoong nationwide news network sa Pilipinas. Sa Surigao, DXRS 918. Tatak RMN. Radyo mo nationwide. Oras hatod ang sa ato na smart dishwashing paste. Bawat pahid, linis, solid, smart dishwashing. Tatak alas 8:33. Dire-diretsong mga balita. Dire-diretsong komentaryo. Gay 2 sa Straight to the Point. Higaya, kumusta maradyaw na buntag din sa second portion sa ato programang Straight to the Point. Para kuman na adlaw, Biyernes na, apit sa 11 ng Abril 2025. Kumusta tanan nato ng mga suking tigpaminaw sa 54 ka mga barangay, sakop pa din sa ato ang syudad, dito sa Bocas Grande Islands, sa Siargao, Dinagat Province, sa ako sa mabuta sa ato Sibya, dito sa Southern Leyte, Agusan Sur, Agusan Norte o Surigao del Sur. O yanon gihapon na nato adlang Biyernes o sahay hunong-hunong inin na ato uyan pero mapasalamaton gihapon kita na nakauyan kay sa iba na bahin din sa nasod grabe nagazod kataas ang temperatura o init na dito sa bahin na Luzon o pipila ka bahin isab din sa Mindanao sa nasa Visayas pero kita unpredictable gado inin ato weather din sa siyudad asan tibok ka probinsya na Surigao del Norte. So daya-daya lamang kamo ng padagang naninin kauyanon naninin adlang Biyernes ang kay kalit-kalit inin mga pagbundak isab ng mga pag-uyan labi na sa kapunon o kagabion tungod ini sa easterlies na nagapasulabi kuman na nakapikto din sa bahin isab na ato probinsya sa Antibok Caraga region. Hinoon ang iba na bahin din sa Caraga na mainit naman init na gazod labi na dito sa siyudad na Nabutuan nakasinati na sila na kataas na temperatura gikan na kagahapon panagsara daw ay mga pag-uyan-uyan pero kita gazod din usahay mo init makalaong kita na dire-diretso na makalaong na kita na summer pero amo ini an panahon gazod din sa Surigao sagol an kapaso sa ato adlaw sa haysab mukalit na makusog na mga pag-uyan. Amo na daya kamo na napanagang kanunay sa inin pagka utro-utro nato na klase sa ato panahon din sa siyudad sa Antibok probinsya ng Surigao del Norte. So kuman Biyernes na o pila na ini kaadlaw gikan sa pagasugod sa kampanya na ato hapit na duha ka semana ng mga kampanya sa ato mga tanan ng mga lokal na mga kandidato din sa ato siyudad o Tibok probinsya na Surigao del Norte. Todo na gazud ang mga paglibot-libot suroy libod-suroy anin ato ang tanan ng mga kandidato way taglaong pa na adlaw na buntag hapon gabi ang ilang mga campaign certis labi na ang ilang mga pagpahigazon ang ilang mga rally dito sa mga kabarangayan o kamunisipyuhan sa nagpadazon ko man na kampanya sa tanan nato ng mga lokal na mga kandidato o pero bisan nan ini tag-uyat-uyat manggod ini nila na adlaw hinuas sa pagpahigazon ng ilang mga relax panahon na in Semana Santa katungod kay sunod na semana to naman sa ulugon ang Semana Santa o pizza 17 sa ng 18 amoy na adlaw na makarelax an na tanan kay kutob sa tanan ng mga Kristohanong katilingban dao may kadud pagbalaan sa Semana Santa o dili kalikayan na magpahuway ang tanan ininhoy bisanto sa ng Biyernes Santo. So amo sabi ni na adlaw na tagdidan sila sa Commission on Elections ang tanan ng mga kandidato na dili mangampanya o respetuhon sa na matud pa muyukbo kita sa pagbalaan sa Semana Santa. So diyon ra na adlaw makarelax ang tanan nato ng mga kandidato din sa lokal o lakip na sa national para na sa pag sa ulog isab celebrar anan Semana Santa. O sa laing mga impormasyon nato ato na sayran isab na
an ato mga hintungdang ahensya, lakip na ang Philippine National Police, ang Philippine Coast Guard, LTO, LTFRB o iban pa na mga line agencies ang gikatakda sa na magpaygazon nan inin ila pagpaymutang sa pagplastar sa ato tibuok syudad sa na probinsya sa pagpahimutang na tagatawag na mga inin assistance desk labi na nato ang mga otoridad. O kuman na buntag gikatakda nato na pagisayran isab ang mga tagahimo ng mga pagpangandam sa ato PNP labi na sa City PNP sa seguridad isab sa tanan ng mga labi na sa ato mga bisita o sa tibuok na mga gikatakda na pagbakasyon isab o mga pahimangno ng PNP kabahin na sa ayun kasaulugan nato sa Semana Santa. Kuman na buntag ini sa ato linya si Police Lieutenant Colonel Attorney Mariano Lucban o ato pagisayran ang ilang mga preparasyon sa inin Semana Santa. Ini sa ato linya si Attorney Mariano Lucban. Colonel, good morning. Ma'am Gay, good morning og sa tagapakinig ng RMN DXKS. DXRS, sir. Okay, kumusta Colonel? At ano na ang mga preparasyon ninyo o preparasyon nato kumana sa inin Semana Santa? Ang kapulisan po nato, ma'am, especially sa Surigao City Police Station, kauban ining First Provincial Mobile Force Company nato, pati ang Surigao del Norte Police Provincial Office. Kuha na kami, we are 100% prepared, especially kaning maabot nato na Holy Week at the same time kaning summer vacation. Actually kadtong 2 weeks ago tagkuang talaga kami ni RD na siguraduho na way mga mahitabo na mga insidente, especially din kasaulugan nato sa Holy Week at the same time sa summer vacation. Tungod sa lagi expected namo na hamok ang muuli ng mga tao or mga magbisita diri sa Surigao City. So para sa record sab nato mamulat ang mga dinagko na mga insidente. And mayroon na man tayo mga insidente, usually kanila manggod na mga traffic accident. Pero tagkunan manggod natin, tagpalapdan manggod natin, ikauban natin ining CTM o at the same time ining panamo din na City Traffic Management Unit. Pinanguluhan ni Captain Paredes na siguraduhong gayud na ma-manage properly ang traffic flows nato at the same time kaning mga magbiyahe iba. Especially kadtong gikan sa mga Luzon saka atong pagawas pasulod diri sa Surigao City kasi naamang diri sa ato ang entrance sa ka-exit ng Mindanao ining sa Lipata Port saka diri sa Iba Makapagal. Tapos tagkunan sab nato kasi ining konsab diri sa may Lipata Hills mao gani yan tagkunan permi ni kapitan kasi nahimo manggod na murag konsab ini na area na tawag ani murag naging places of convergence sukad na nabutangan ng ilaw. Mao permi na mo tagpahinomduman na dili gayud mag-standby dyan na area kasi dangerous on gayud ang area na yan tungod ang mga dagko lagi ng mga sakyanan. Yang sa may kurbada ng Lipata Hills para malikayan nato ang mga major traffic accident diri sa area. So ang mga konsab nato ma'am ang sa Tourist Police Unit nato diri sa sa Makapagal Port pati dyan sa may Boulevard at the same time ining kauban nato ining sa PNP Maritime Unit diri sa may Lipata Port. Prepared na guide na siya tanan para sa umot nato na Holy Week at the same time sa summer vacation. Okay. So kining mga assistants sa desk tagapahimutang na ba? Plastar na ba? Tanan Colonel? Mga kampa po yan ma'am, baka mga next week pa yan pag sugod talaga ng Holy Week ipangbutang na yan kauban nato ang sa DPWH niyan. So kada magud na ma'am normal na nakatemplate naman gud na sa PNP kaning mga major event pareho kaning Holy Week na tagpreparang guide na annually ng PNP. So dili na bag-o sa mo kaning mga security preparation sa kaning pareho ani ng Holy Week sa summer vacation. Kasi ang policy man gud ni si PNP sa kanang regional director namo na siguraduhong gayud na wala gayud na mahitabo ng mga major incidents sa mga kanya-kanya na area of responsibility.
Og Colonel, ang mga nahisgutan nimo nga grabe ang mga traffic accident ang gihapon hangtod karon bisan dinhi sulod sa atong dinhi gihapon sa sulod sa syudad sa mga city streets. Opo ma'am, nakita yung mga konsab, mga major traffic accident. Pareho kadtong nahitabo dati na na-involve ang isa nato na-involve ang isa ka kwan kadtong government service vehicle ng I think sa Bakwag na tungod lagi sa medyo kusog sa bandagan adto. Na dusmugan lagi adtong duha diyan sa may Barangay Luna. Tapos naasab adtong kwan, I think nung last Saturday na nadusmugan sab sa may area ng Bonifacio. Actually patay gani adto sa kani simplang adtong kwan. Kadtong minivan ba na murag multicab. So naasab na mga kwan, mga seriously injured tungod lagi sa ang iba lagi paspas lagi mag-drive ng mga motorcycle mo gani yan tag encourage nato ang kuan ining katawhan na maghinahinay gud pagpadagan especially kung nasa sulod na ng city proper. Kasi kung di lagi ta maglikay mo lagi na okay ra kung dili ta makapatay o ang mahitabo niyan sila gihapon ang mapalda. So pag mag-ignite kayo especially ang weather condition nato dili sa minsan maayo. So sa mga kaso karon na nga nahitabo kini lang ang mga insidente nga murag no daghan ang mga kining insidente o mga disgrasya sa kadalanan, Colonel. Opo ma'am, mga kwan lang siya ma'am, mga tagtawag namo yan mga public safety indicator kada ng mga traffic accident ragod ang medyo makapataas diri sa kwan nato. Tungod lagi ang iba lagi magatag ingon ko before na majority manggod ng mga kwansab, mga driver kaning mga motorista ining mga nagdrive ng motor. Wala gayud na mga proper na kwan education pag abot sa traffic education ba. So minsan nakaibalo sila na example na nakaibalo sila double yellow line sa possibly dili sila magkuan diyan mag-cross mao nang mahitabo na ma-aksidente lagi tungod lagi sa dili nakahibalo magbasa ang iba ng kwan. Mga traffic signs. Mga traffic sign. Importante manggod na ma'am na mga mga traffic sign na mahibawan ng katawhan. Tapos kana kung ang speed limit ng kwan na dapat magpadagan sa city proper. Ato na mga sugyot, Colonel, kabahin na kini sa ikaning mga pedestrian nga diha usahay matuta madasmaga na ana sila sa pedestrian lane na nagtabok og unsa may himo sa ba ni ini gawas sa adunay mga traffic enforcers nga gipahimutang aduna bay mga PNP personnel nga matud pa nagtan-aw pud ani. Kana manggod ma'am na ko nato na City Traffic Management Office nato. Binutangan ko na yan ng isa kating ng PNP. Ang tawag na mo yan Surigao City Police Station Traffic Management Unit. Mauna siya ang kapartner ng CTMO nato kasi minsan lagi ining mga traffic enforcer nato. Atuhan manggod ng mga motorista ba mauna ang reason na last year ko pa muna binutang sa ila kanang one team na sila na Captain Paredes yun na tanan na mga uniform personnel ko ba. So mauna ang nagtatabang diyan sa City Traffic Management Office nato sa mga traffic enforcer. Magana yan na hamok na gayud tinikitan ini sa Captain Paredes sa kaining mga personnel ko ng kaning mga reckless driving lagi kasi pareho niya nakahibalo sila na pedestrian lane, magpakusog manggod ang iba mo park yan sa may pedestrian lane. Ang iba mag-ignore ng mga traffic rules and regulation na kahibalo na one way mulusot gayud. So magana yan na si Captain Paredes grabe sa magka-stricto na dili gayud na wala gayud na ang policy namo na wala gayud na hangyo at basta may mga mga ingana kasi maanad manggod. Para kinanglang gayud nato palapdan ining stricto hang kaning pag-abot sa traffic laws, rules and regulation nato kasi per statistic nato mo din makataas sa mga crime incident nato kadtong mga tawag niya mga index crime or mga peace in order indicator ubos na manggod ma'am dili naman siya kapareho before. So katong mga kaso sa mga kawat na mga insidente, Colonel. Ang insidente nato ma'am sa kawat every time na may mahitabo diri na ingana ng mga crimes against property
wala gay diri na kwan, wala gay diri na dili na madakpan ng kwan ng tip and rubber unit nato. Tungod lagi ini sa kwan, tungod lagi ini sa ining sa CCTV kwan nato diri sa Surigao City, yung CCTV monitoring nato. So pas-pas guide nato matrack, so makita gud nato even dun sa crime statistic nato na puro sa arrested guide ining mga na-involved sa crimes against property. And then may mga minor sub na involved, tag-turnover na namo doon sa facility sa barangay Anumar. Og karon na bag-o lamang nga nagpagawas usab ang PNP sa mga pahimangno og tambag labi na sa publiko sa kining mga atud pa nagkanat karon nga mga scam sa pinaagi na sa mga text o mga tawag. Pila ba ka mga kaso ang nadawat ninyo o mga reklamo batok ni ini, Colonel? Medyo kon ang ma'am kaning sa mga naman sab ining mga cybercrime kasi considered man na cybercrime. Tanandra ba na siya tag-endorse nato doon sa Regional Anti-Cybercrime Unit ng PNP sa Regional Office sa Butuan City. Kasi sila ra ang may capability na mag-conduct ng cybercrime investigation. So medyo nagkakuan lagi ini, medyo ubay-ubay gid ining mga ining mga insidente ng nabiktima ng mga scam pati kana sa mga social media. So ang isa sa bani lagi sa nakita namo na factor tungod lagi ini minsan negligence lang gud ng mga biktima sab dili man nato sila tagbasol. So dapat mag-exercise sila ng precautionary measure especially sa mga negosyo nila. Kasi lisod man lagi na nakan. Lisod na ba mag-track pa ng mga ingana except kung ma-endorse sila dun sa sa cybercrime investigation sa Butuan kasi sila ra man ang sa balaod nato allowed na mag-conduct ng investigation saka sila ra ang may training pa niyan. Isa gani yan sa tagkuan namo ni Mayor na sa next na programa namo na diri sa PNP na kung pwede makapadala ta ng mga trend na makapag-training guide din sa cybercrime investigation kasi hassle man good na sa part ng mga biktima ma'am na sige nato i-endorse dun sa Butuan City. Pero kung sabihin nato ikiter man nato diri kasi gusto na nato mapis ang biktima, ang resulta ni ma-dismiss gayud na i-file nato na complaint kasi dili man dili man niya ng expertise ng PNP sa kahanapan ka man ng training niya ng korte kung nakapag-training ka ba sa cybercrime investigation. So mao na gayud na ko na nato taghan nyo gayud nato ang katawan. Kay majority per experience ka per doon sa report nato, majority gayud kung gayud adto negligence gayud ng mga biktima sab. Yes, Colonel? Okay. Naputulan na linya ni Colonel Attorney Mariano Lucban. Okay. Go ahead, Colonel. Ako ma'am, tag-encourage nato ining mga Surigao nun ba pag mga nga nagani na dili gayud sige involved ka na ng mga online transaction especially kung nakahibalo sila na dili man na mga legit na mga platform ba. Parte ining sa mga online shopping or mga online transaction siguraduhon gayud nila na dili sila magpadala kung dili man kinahanglanon kung may mga tawag na anonymous caller dili nila i-entertain kasi mo man gud ang reason na mabiktima sila. Manigurado gayud sila kasi may mga instances gayud na gamiton ang mga pangalan nila. So manigurado gayud kay lisod man ini na ingana na kasi medyo pata pag-abot sa cybercrime investigation kasi sabi ko gani ang Regional Anti-Cybercrime Unit mora gayud ang authorized mag-conduct pero ang opisina niyan adto gayud sa regional headquarters sa Butuan City. Wala pa niyan sa mga local police station. Og kuhaan ta sab na reaction Colonel Lucban kabahin na ini sa report na nagtaas ang mga insidente isab sa kidnapping labi na dito sa Kauluhan. Og unsay marching order isab sa PNP chief ninyo kabahin na ini na mga hulga isab sa kidnapping labi na sa mga negosyante nga Chinese, Filipino-Chinese. So para ma'am diri sa sa record nato diri sa Surigao City Police Station dugay naman gud ako na-assign diri. Wala pang di masyado problema kana na mga mga insidente ng kidnapping diri sa Surigao City. Sabi ko may mga instances before na mga alleged kidnapping but it was proven during the conduct of our investigation na pamakaksab gayud atong mga taghimo.
Pero dili man ta nagkuan, dili man ta nagkumpiyansa, permita nagpahinom daw na as much as possible. Kung may mga suspicious person, especially kadtong mga possible na mahimo na biktima, mag-report gayud sa Surigao City Police Station or even diri sa Provincial Mobile Force Company para makandakang guide ng validation and investigation para masigurado nato na way mabiktima ng ingana. So dili man nato tag-ignore kana ng mga marching order ng Chief PNP namo sa National Headquarters na siguraduho na way mahitabo ng mga kidnapping incident sa kanya-kanyang area of responsibility. So para wala tang mga ingana ng mga kasa pa diri. So wala may mga nagasumbong o mga walay hulga usab sa atong mga negosyante dinhi sa Surigao, Colonel. Opo ma'am, wala man silang mga kuan, wala naman na mga ingana ng mga kuan, mga report sa amo sa Surigao City Police Station ng mga projected na tagkuan na nila na posible silang mabiktima ng kidnapping, although di nato tag-discount ang possibility. Pero from time to time, tagpahinom naman ng intel unit nato, actually tagpaikutan ko sa gani kana ng mga confirm ng mga business establishment para pahinom naman ang tanan na precautionary measure dili ra kana sa kidnapping incident but including kana na mga possible na mga robbery incident na mabiktima sila. Tagpakanda ka nato ng security survey and inspection kana na mga business establishment nila. Then tag-remind nato ang especially kanang mga business owner kanang mga dinagko nato na adyo gayud magduha-duha na mag-report sa Surigao City Police Station at adyo magkumpiyansa kung naay mga hulga sa ila or possible na mahitabo na kidnapping incident. I-report gayud sa amo sa Surigao City Police Station. Sa nagpadayon karon nga kampanya sa ato mga lokal na mga kandidato dinhi sa Dakbayan, Colonel, kumusta ang inyong pag-monitor sa tanan na mga kandidato sa ilang mga kalihukan, sa ilang mga supporters, labi na didon sa ilang paglibot-libot sa mga kabaranggayan? Sa ako na assessment po ma'am, peaceful and manageable, walang mga wala sab na mga commotion gikan sa mga supporters. Kay inimanggod na both parties, admin man sa ka-opposition, tagpahinom naman sab nato na as much as possible kung may mga rally sila, may mga kuang-kuan doon sa mga barangay, pahibalong kami doon sa Surigao City Police Station para padalahan namo ng area security para ma-secure kadtong mga supporters nila nag-attend sa rally. Para man ang tagang so para nagkuan man sab tanan man na nag-coordinate man sab sila both ang administration sa nasa admin party sa kaining sa opposition parties. Mag-coordinate man sabdong kung nga ay mga sila mga rally ba sa mga or mga meeting doon sa mga respective barangay para ma-ensure guide na way mahitabo. So para wala tang ma'am, wala tang mga insidente na involving kaning sa election or mga supporters or even sa mga kandidato nato. So jay ko jud mga nagmatud pa iban-iban sa mga tanan ng mga campaign sorties sa mga kandidato, labi na sa ilang mga kampanya matag gabi, Colonel. Opo ma'am, kasi tagkuanan ko man yan ma'am, tagpadalan man namo na ng tagpadalan man namo na ng patrol kasi convergence man guna ng mga tao, lisod man na mga biktima na dyan na mga supporters. Magandang taglikayan ko na naway mabiktima na mga supporters nila nag-attend ng kana na mga rally-rally or mga meeting mo na tag-deployan ko guide na siya ng mga uniform personnel nato pati na naka-marked vehicle para masigurado na way mahitabo dun sa mga supporters nila nag-attend ng rally, including kadtong kandidato nato. Kasi lisod man na mahimo ta na reactive ani ma'am. Na pareho ato may incident na gani doon sa I think sa Leyte na sa Albuera Leyte. Oo, tanawa mo taglikayan nato. Mas lisod na hinuon mag-conduct ng investigation kaysa mag-proactive proactive stance ang PNP. So ang stand ko na niligay nato paboto na mag-conduct pa ng investigation as much as possible, nasa preventive stance guide ang Surigao City Police Station. Og sa kinatibuk-an Colonel Lukban unsay imong pahimangno sa tanan labi na sa nagsing-abot nato na kasaulugan karon sa Semana Santa. So may adyo sila mukhang tawag na lamang sa hotline ng Surigao City Police Station kung may mga may mga pangutana sila about sa travel nila or may kung anong mga query nila na makatabang ang mga kapulisan nato. Even ka na gani ma'am na kung dili sab nila na punbok ang ang mga hotline sa mga police station in Surigao City.
Pwede nila i-dial direkta ma'am ang 911. Ah, Pag okay. nag-dial sila sa Central 911, dumanggod na sa National Headquarters, tapos kana siya motawag na direkta, iko-connect na diretso diri sa amo sa mga local police station. So dali ra man kami makaresponde niyan kasi paspas manggod na siya. I-dial ra ang 911 kung nakalimot sila sa kaning cellphone hotline number ng mga respective police station just in case na may mga emergency sila nang inanglan ng tabang ng police. Okay. So, salamat ka Rajaw, Attorney Mariano Lucban sa mga update ang gikan dito na sa CTPNP. Good morning, sir. Opo ma'am, welcome and good morning po. Thank you. Ijo na batian happy na kapulisan sa syudad si Attorney Mariano Lucban. RMN exclusive. Straight to the point. So, preparado na ang seguridad para na sa taga-takdaan na kasaulugan o inin ato pag-obserbar sa Semana Santa sa Lunes magsugod ini o hinoon ako mampada ang taga-pangandaman na kay naibayo kita ko na summer season na isa ba so kasagaran gazud daghan sa manguli din sa Surigao anhira ba gazud din sa syudad Magdapog kay ini man din mga pantalan ini nato mga bus terminal abot-abot ang mga pasahero na mga uli sa tag-satag sa nila ka mga probinsya labi na nato ang mga turista na mukadto didon sa Siargao sa ato mga island barangays o lakip na didon sa Dinagata province. So ato ini napangutana kay Colonel Lucban kuno ni ilang mga pagpangandam o gani preparado na ang tanan na labi na ato mga puerto ang itag pahimutang ang mga PNP personnel lakip na didon sa mga bus terminal o pagsiguro na ang tanan luwas sa ilang mga tagsa-tagsa ka mga pagbiyahe pasingod na didon sa kaislahan o tagtakda lagi na tungod kay summer vacation na o waya na klase sa ato na sayran na ya na subklase sa sunod na semana labi na kay magtapos na school year calendar school year 2024 to 2025 so mga closing program ipahigado na isab sa sunod na semana gani sa kindergarten ubay-ubay na ini nagpahigado ng ilang mga graduasyon mga moving up ceremonies o kuman ra ini tapuson sa sunod na semana isab na DepEd para na sa pagbakasyon na isab na naatanan nato ng mga tinunan o lakip na mga pagpahigado ng ini mga moving up ceremonies o mga closing programs o graduasyon didon sa elementarya sa high school o sa kolehiyo kasagaran nan ini kumanabuyan o hangtod na ini sa Mayo kay pagka Hunyo amo ini ang bakasyon sa tanan nato ng mga tinunan o ato na sayran na sugod sunod na semana dagsang na mo arang ini mga pasahero didon sa mga pantalan o puerto nato didon sa iba makapagal o PPA terminal din sa may Lipata Ferry Terminal o didon sa ato Integrated Bus and Jeepney Terminal o dagsang sab ini nato mga pasahero didon sa ato Surigao City Airport. Kasagaran manggod sagol ini kay inin Semana Santa tapos bakasyon pa iban gud na ini manguli tapos arang ang mga turista sab na mukadto sa Siargao para magbakasyon o dungan sa obserbasyon nan inin Semana Santa so tag pangandaman inin pagdagsang inin mga pasahero pasingod didon sa mga inin ato tourist destination particularmente didon sa Siargao na diin ko man panadaan ato na sayra na ang mga accommodations labi na dito sa General Luna o sa iban pa mga kalungsuran sakop sa Siargao, Surigao del Norte puno-puno na gazud fully booked tungod nan ini na daghan ng mga turista dili ra man mga Surigao no na mga uli na magbakasyon kun dili lakip na ini na mga domestic o langyaw nato ng mga turista na mo kadto na Siargao para magbakasyon o lakip na ni ini ang pag sa ulog sa ini na Semana Santa o
dinhi naka-heightened alert na an ato kapulisan dungan sab nan ini napipila ka adlaw sa dili pa magbakasyon sa bininatanan nato ng mga kandidato kay padadyon man na ilang mga pagpangampanya o malipayon kita na nakabati na matud pa malinawon o hapsay an tanan na mga nagkampanya nato ng mga kandidato labi na ini na ato ang mga local candidates na jaon didon na buntag hangtod gabi ang ilang mga pagpangampanya sa naglain-lain na mga barangay og taga siguro na daan na nato ang PNP na kinahanglan na sa mag-iban-iban sa mga kandidato labi na sa ilang mga campaign na sorties o rally kay naibay kita na sa iba na mga lugar sa pinakabag-o gani kagahapon datoy nagrally dito sa Albuera Leyte na diin an self-confessed drug lord na nakagawas na o kuman jagan pagka-mayor si Espinosa taga Pusil atula sa ila pag-rally kagahapon alas 4:30 kapingkon kuyang hinoon matud pa luwas man si na amon na ini na kandidato na si pagka-mayor dito sa Albuera Leyte og lamang na samdan na mga nananaw sa amo na rally lakip na isa ka minor de edad og ini amoy matud pa tag himuan isa nan pag siguro nan ato ang kapulisan na dili ini mahitabo amo jaon na sumaya pa ni Colonel Lukban na ila gajud sab tag pabantayan ang tanan ng mga kalihukan sa tanan nato ng mga kandidato dinhi sa ila pag libot-libot suroy ang pagpangampanya dito sa mga kabaranggayan o kamansigyuhan o ato sab na pangutana isa ang kay Colonel Lukban inin mga tungod sa report na mi taas ako man an kaso anan inin na kidnapping dinhi sa Pilipinas kay sa ato lagi na sayran sa pinaka bag-o na pag ini na pinakabag-o na panghihitabo ako man taga-tahasan na Presidente Ferdinand Marcos Jr. ang Philippine National Police isab na imbestigahan yung pinakabag-o na kaso na kidnapping sa pagpatay sa negosyanteng Filipino-Chinese na si Anson Cui o driver ni ini na si Rodriguez dito ini may tabo sa Rizal na diin taga-butyag ko man na Presidential Communications Office sa USEC o Palace Press Officer Claire Castro na aksyonan gadto na nato ang kagamhanan na inin kaso ni Cui o padadyon ang pag-imbestigar nan ini o matud pa dili katuigan ko man na atong ang kagamhanan ang mga panghitabo labi na inin na kidnapping na sumaya pa sa inin taga-butyag isab Presidential Anti-Organized Crime Commission na ang mga Chinese Filipinos sa Pilipinas na kinahanglan sab na maniid sa ila pa libot o para malikayan na mabiktima ng inin na kidnapping o taga-butyag pa nagmugna ko man ang Special Investigation Task Group na muhupot sa inin mga high profile case o kung ato kinduman na nakitaan ang patayng lawas ng inin duha ka mga biktima na nakasuyod sa sako asa na naka-duct tape ang mga wayong nan ini o kuman tag-butyag tag-awagan ang tanan ng mga Filipino-Chinese na mga negosyante na kinahanglan sab na magmatngon para malikayan na sila mga biktima na ini na kidnapping o labi na kung nasa yung mga kaduda-duda na mga aktibidad sa ilang mga palibot labi na sa atong mga negosyante sumaya pa na ang kidnapping ang kasagaran may yaot gajud na hulga isab amo na kinahanglan gajud na mo koordinar gajud sa ato ang mga otoridad para malikayan labi na sa ato mga negosyante tagawagan isab ako man ang mga Chinese Filipino na puli kinahanglan sab utruhon sab ang ilang mga ruta sa ilang mga pagbiyahe bisan gani ang pagpuli ng ilang mga sakyanan panagsa para makalikay sa posible na pag tagatawag na pag kidnap sa ila labi na sa ato mga
mga negosyante. So amo daw na dili ang ngayan na tagu-taguon kay iba na sa pinaka bag-o kuman na mga panghitabo jay na sa gawas sa report ng kagahapon na nakita na ang patay nga lawas anan ini na biktima na isa ka negosyante nga Chinese lakip na ni driver na patay na ba jay na sa pinakabag-o na insidente na nahitabo kagahapon na isa-isab ang ilado isab ka na negosyante ang tag-kidnap o waya pasar ibutsyag na pag matudpaan identidad kung sino inin na ilado na negosyante na taga-kidnap na isab. So ini amoy ato mga pahimangno para sa tanan labi na kay taglaong palagi ini kita election na period o busy ang tanan lakip na inin ato ang mga PNP tudo ang ilang mga pagbantay dili lamang sa seguridad na ato mga kandidato sa umabutay na eleksyon o pay ato mga turista labi na kita dinhi sa syudad sa Nantibok probinsya ng Surigao del Norte na tagdagsang ng mga turista na kinahanglan na magmatngon sab ang tanan o tanan nato ng mga negosyante. So hinoon ini nato tanan ng mga negosyante may mga security guards kinahanglan pahimangnuan isab na dili magkumpiyansa para malikayan na mahitabuan mga kidnapping incident dinhi sa ato lugar. Straight. Alas 9:08 na oras sa ato sa Marjaw na kabubuton ng Philippine Charity Sweepstakes Office ko na PCSO. Ina nato programa tagapaliduhan isama sa ato ng Red Horse Beer, Red Horse Super ang shot ng tropa. Sa dugang panato na impormasyon nasa na balita ato isab na siren na mihimo isab ako man na dugang na mga pag hatag na update isa ba na ato kagamhanan kabahin na ini sa pag kalambigit na napipila ka mga dagko na mga grupo din sa Pilipinas na posible na amoy na lambigit isam sa mga kidnapping cases o ini amoy taga-tudlo kumasan taga-kumpirmar na Philippine National Police na isa kadako na grupo na lambigit kuman sa kidnapping cases na jaong sa likod na mga pagpangidnap sa pagpatay sa negosyante nga Chinese na si Anson Kui o sumaya pa na kaiban isab na imbestigahan kuman ng Special Investigation na Task Group kung ang grupo ang taga-mugna ba na mga kanhi pulis o sandalo na puro mga Pinoy o Chinese mga miyembro o sa pagkuman aminado kuman na ato PNP na arang pa ng mga missing links sa insidente pareho na kung pilaan na-kidnap na mga biktima o hait taga-dayasan ng tagpatay ang mga biktima sa pagkilaya na duha ka mga layaki na nakita na nagbilin sumaya pa sa itom na Lexus na konektado sa amo na insidente. O tag-butyag ko man ng PNP na tag-ila ko man na tag-kuti-kuti na ila mga nakuha na mga impormasyon gikan sa mga testigos o mga kuha gikan sa CCTV o na gikan na nakitaan sa katapusan na sa primero pa na nakitaan dito sa CCTV ang mga biktima nandiyaton Marso 29 hangtod na madiskubre ang patayng lawas ni ini nandiyaton Miyerkules Abril 9 dito sa bahin ng Rizal. Samtang nagpahimang no isa ba ako man ang Philippine National Police sa mga opisyal na matud pa labi na sa ilang mga ginsakupan mga happy nila sa matag lugar na kinahanglan na dili magkumpiyansa. Una nang tagatangtang sab sa pwesto kuman na bago ng PNP Chief Police General Romel Francisco Marbel ang anti-kidnapping group Director of Police Brigadier General Elmer Ragay human ang sunod-sunod na kidnapping cases dinhi sa Pilipinas. Straight. Alas 9:11 na oras sa ato ng Ibery. Sa ato ang mga impormasyon nasa na balita Regional Director sa Commission on Elections na si Attorney Kadungog tagkilaya kuman ang partnership sa media sa nagsing abot na eleksyon. Importante karazaw inin media ana amoy maghatod labi na ang mga lehitimo na mga media outlet ana amoy maghatod ng tinuod na mga balita. Ini sa detalye sa report si Radyoman Jojo Ferrol. DXRS Radyoman Report.
Kusganong takilayan ng Regional Director ng Commission on Elections sa COMELEC na si Attorney Edwin Kadungog ang partnership ng ilan na ahensya ngadto na sa media. Ini partikular na sa nagsingabot na eleksyon sa Mayo. Tagatudlo ni nadakuan mamahimong role sa habig ng media, ilabi na sa pagpaningusog para na mahibawan sa publiko ang katinuuran. Ug kamo ang yung usab namo pasabot usab dinhi kay kaning media ang atuan is to ferret the truth, to tell the truth to the public. Natapik sa nahimong pagpadaya gani Attorney Edwin Kadungog ang Regional Director ng COMELEC sa pakuman na matupa nagsingabot ng eleksyon ang maobserbahan ang pipila ka mga misinformation o pagpakanat ng fake news na kundiin na matupa dili ko na maradyaw sa kinatibukan na ilabi na kay maghatag ini og duda ngadto na sa publiko. Inanidyo na Radyo Man Idol Jojo Ferrol, Tadak, Armen. Straight to the point. Og ini ang ato mandato isa labi na sa RMN, DXRS Surigao og 94.1 IFM Surigao na taga himo nato ang tanan na mga paagi para mahatod sa ijo ang katinuuran na labi na sa ini na umabutay na eleksyon sa Mayo 12. Amo gani na tagawag nato ang publiko na dili kamo basta-basta na magatuo-tuo na ijo man na kit-an dito na mga post andi doon sa social media, particular na sa Facebook, sa TikTok o iban pa na mga platform at tungod kay kasagaran gazud ako man nagpasulabi daghan ini na mga misinformation o disinformation o fake news na tagapakanat dito sa social media o sahay nagatod ini na nakalibog sa iban o ato kamo giawhaga na unta diha kamo mag ijo siguruhon ang ijo mga sources sa inin ijo gipampasa ng mga posting dito sa Facebook labi na inin may kalambigitan sa umabutay na eleksyon kay daghan ko man nagpakanat na mga sadjok na mga impormasyon labi na ang pagtuis sa kamatuuran so kinahanglan gazud na careful kamo nan ini sa ijo mga nabasa sa nantan-awaan mga sources kung lihitimo ba ini na mga matod pa media kay sa may gazud iban dito na halos pumantanan matod pa nag-vlog na mga vloggers na nagsabwag isab ng mga sajok ng mga impormasyon so iban din na naka-impluwensya na mayaot isab ngadto sa mga una-una sa publiko og ini an ato ngayan na alkontrahon tungod kay ini nagpasulabi na o ini nakadaot isab sa ngayan nan ini na ato umabutay na eleksyon sa Mayo o daghanan mga pagduda tungod isab sa mga sadyop na mga tagsabwag na mga impormasyon didon sa social media. So kinahanglan na kamo na ijo matud pa i-verify, i-evaluate ang ijo mga nabasa dili basta-basta na magatuo o mag-share labi na kay naibay kita na arang ang mga katujuan ng ininunoy ila mga matud pa tinuod na mga tinguha sa ila pagsabwag na yung mga sadyok na mga impormasyon. So careful kamo labi na kamo na namati lamang didon o nagtanaw-tanaw nagbasa-basa didon sa Facebook unta i-verify niyo anay ijo mga sources adi sir kamo mag-post o kaha mag-share nan ini na mga posting kay nakadugang kamo sa ining kalibog ko man sa mga huna sa ini napipila nato ka mga inin social media users. So ini amoy mga pahimang no isab ako man na ato ang mga otoridad na dili magtuo-tuo sa inin mga sadyok na tagpakanat na mga impormasyon. Anato oras sa tatak alas 9:16 na sa ato pagapadadyon sa dugang panato na mga impormasyon sa nanabalita ato isab na siren na nagasugod na pagadagsang ako man padaan og tagatuan na kuman na weekend masamo grabe na mga mudagsang didon sa mga nagunang airport labi na dito sa kauluhan
taas na ang mga pila kuman sa mga pasahero na pasingod sa mga probinsya og gikan na sugod ini kaganina sa kadlawon og napantikdan na o naobserbara na ang pag-arang nan inin mga pasahero sa check-in counter ng mga departure area para sa mga domestic flights og ini ang tag-butyag isab sa mga international flights isab gamay ra dili karadyo ko na daghanan mga nakapila pero sa check-in counter sa mga departure area para sa mga domestic flights nagasugod na gud ang kataas na mga linya sugod kaganina sa buntag og naglibot na ang mga gilangkuban sa atong kagamahanan dito sa Ninoy Aquino International Airport 3 sa pagpanguyo ng Department of Transportation, Department of Tourism sa Department of Migrant Workers. Tagsilib na isab ang mga kahimtang kumanan mga terminal kabahin sa mga arrival area o lakip na sa mga OFW lounge o tagtuhuan ang pagdagsang ng arang na mga pasahero pareho na in arrival departure na NAIA Terminal 3 sugod na kuman na adlaw hangtod na ini sa Semana Santa. Musab ini na itabog kuman dinhi sa ato airport lakip na diyan sa Sayak Airport dito sa Del Carmen sa Siargao na diin kada adlaw puno-puno na ang departure area nila lakip na ang mga matud pa ng mga mularga isab. So ato Sayak Airport isab dito sa Siargao ato na sayra na 30 ka mga flights daily o ini kasagaran ng mga nangabot dito mga turista dili lamang ko na mga foreign tourist kundi mga domestic tourist o kumampadaan secure na sa nantag himuan na mga paagi isab sa ato kagamhanan na initanan na mga pasahero sa mga mudagsang dito sa mga airport labi na isab dito sa mga integrated bus and jeepney terminal matud pa masiguro ang ila kaluwasan sa ila tagsa-tagsa ka mga pagbiyahe o dungon sabnan ini paymangnuan ang tanan labi na kay jaoy gazud di kalikayan na jay mabijaan o subli na nagapadumdum isa man nato kagamhanan na sa ilang mga flights o sa ilang mga biyahe labi na sa pagsakay-sakay nila na kinahanglan sa zoo para dinhi dili mabijaan o dili makabsan nan inin mga tagatawag na mga biyahe o atubangan sab sa tagatuhuan na pag-arang kuman Semana Santa nan inin mga pasahero diyan sa mga bus terminal para magbakasyon kuman Semana Santa at subli sab nagpahinumdum nato Land Transportation Franchising Regulatory Board ngadto na sa publiko na unta dili nidyo matud pa dili kamo mo sakay sa inin mga kolorom na mga sakyanan para malikayan na mga matud palagi disgrasya kamo labi na kay kun mga disgrasya inin mga kolorom iso sakyan mga kolorom yara bay mga insurance ini kun kamo nakasakay so isa ini matud pa kuman na taga paymangno ato na sa publiko panahon na inin usahay jay mo take advantage sa inin ato mga manakayay o mga pasahero bisan kun may iban good na tungod kay sa kadaghan gusto nila na makauna sila amo na mosakay ra kan bisan kun naibay sila ng mga kulurom ini o tagabutyag pa na panahon na mo take advantage isa na pipila ka mga motorista na ini mga kulurom bisan kun naibay sila na dihado ang ila mga pasahero tungod sa kawadon isab na mga passenger insurance coverage o sumaya pa ng LTFRB na delikado ang pagsakay sa ini na mga kulurom gajud na mga sakyanan labi na ang mga van na nagtanyag ng biyahe pasingod sa mga nagkalain-lain na mga probinsya o gawas na lamang sa dili sigurado na pagka road worthy posible na malangan isab ang biyahe ng mga muuli sa mga probinsya kung masita kamo na mga nagsakay sa kulurom na mga sakyanan labi na doon sa karsada kaya naibay kita na dyan mga task force kuman para sa uplan ligtas sa biyahe sa tanan na mga biyahedor kuman na Semana Santa so ang painumdum na LTFRB sa publiko na likayan na musakay sa mga kulurom kaya gawasan ini mahal ra ba ini sila musukot ng mga pasahe sa mga pasahero.
Alas 9:21 na oras ato na sa ato sa Marjaw na kabubuton ng San Mig Light. Get into the light life with San Mig Light. Straight to the point. Maulan man, no worries na amoy kulob ang damit. Charm Fabcon, bangong kumakabloom, tanggal amoy kulob sa bango ng Charm. Charm Fabcon with Bloom Fresh technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakabloom sa Charm. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. This is Gabby Garcia for GSM Blue. Choose your true love, your true passion. Choose your true. One time to take action. Choose your true. Kasama ang GSM Blue. Ikaw, what's your true? Drink responsibly. Try GSM Blue Mojito. Available in supermarkets and retail stores. Drink responsibly. Kasmooth sa hair. Pero itchy na sad. Kahumot sa hair. Pero itchy na sad. Kabouncy sa hair. Pero itchy na sad. Ikis ganda sa it. Kasi isganda yarn. Girl, bas hindi na makaya sa beauty shampoo, huh? Stop the katiis ganda with Head & Shoulders every day. With regular use, get up to 100% dandruff-free beautiful hair with no visible flakes. Kagwapa sa hair, gadi jud matiis sa uban. Pagsulay na karon sa Head & Shoulders. Up to 100% dandruff-free with Head & Shoulders. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Mga kaparagis, usa ka Evangeline Cañete ang makapamatuod nga siya naulian sa iyang gihambing nga sakit ug ang iyang bana nga si Amado miubusad ang blood sugar count tungod sa gihambing nga sakit nga diabetes. Ug gipadayon lang ang pagtumar sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule. Atong paminawon ang iyang storya. So kadyod pag-apply sa kumbana sir or ako sa iya ha, nakuan yun nga nagyod sa kausaban o kalimpyo sa iyang lawas kay karon sukad nga nag-apply mananag yoy kalainan nga nausab na gyud buspad to siya karon may na kayo. Taas din ang sugar sa mga asawa sa 11.7. Karon nagkuan mi atong miaging semana pod 7. Karon 6 na lang jud na result. Uning baba. Baba na. Gikan mo ko diha. Unsa ba imong masulti sa mga ato ang mga tikuminaw? Ang akong ikasulti sa kadto nagamit og bila-bila kapsul kadto ra gyud nga kini ipadayon jud gyapon. Unsa gani pangalan nato ma'am? Evangeline Cañete. Bana Amado Cañete. Likayan gyud nato mga kaparagis ang mga pagkaong sobra sa katamis sama sa soft drinks, desserts ug ang mga pagkaong sobra sa carbohydrates sama sa rice. Kay kung malabian na kini, maglisod na ang pagdaloy sa atong dugo sa atong mga kaugatan nga posibleng makaapekto sa atong immune system. Mga kaparagis, aron less gastos, magparagis Bila-Bila Herbal Capsule na. Ginama sa GFMQ Marketing. Sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa. Soap, patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo. Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Straight to the point.
Bueno, alas 9:26 na sa naginapos na nabahin na sa ato programang Straight to the Point para kuman na adlaw Biyernes na. Basta Biyernes na gani bagan malipayo na nato mga kawani sa gobyerno. Kay relax naman sab sila silom. Kay Sabado man. So pero ato na sayran na an ibanan ini. An iban sab na ato mga kawani sa gobyerno. Daghan pa ini na mga naga paygazo na nila mga tagatawag na mga overtime. Ato na sayran diyan sa City Hall. Yung mga overtime na taga himuan na ato sa accounting department o pipila isab ang mga buhatan ato na sayran isab ang mga kaigsuunan sa pinaka bag-o isab ang mga update tuod daghan na nangutana ma'am uman na lakip ba kita sa brown out ato lamang kamo pa ibaw na wayay labot an Surigao City labi na mga barangayan o iban pa na mga mainland municipalities sa dinhi wayay labot sa brown out kuman na mabutay na Sabado o silom na adlaw so ini amoy ato ang padumdum sa tanan na nalakip sa brown out ininra mga lungsod na mapituhan sa brown out silom na adlaw sa Alegria tubod o mga kabaranggayan sakop ni ini so inin Alegria sa nantubod ang brown out schedule nan ini alas 8 sa buntag hangtod na alas 12 sa udto lamang o pagka alas 8 sa ngadto na intero adlaw alas 8 ngadto na sa alas 5 sa hapon intero adlaw ang brown out didon sa munisipyo sa Mainit o mga barangay na sakop na ini gawas lamang sa way labot ang mga barangay sa Magpayang Asya nasa Dayano. So ini ang mga lungsod na may pagkapayong sa ilasugang dagita ba silom na adlaw Sabado pitsa 12 na Abril. Bueno, sa ato pagpadadyon sa ato ang mga update para na sa ato mga suking tigpaminaw labi na sa ato kasaulugan kuman na tuig sa 56th anniversary celebration ng RMN na DXRS sa pagka mugna na ini dinhi sa syudad na Surigao ug tibuok ka probinsya sa panerbisyo publiko pinaagi na sa paggasibya gikatakda nato ana ipahigazo na ni isa ka huli ka ACS huli ka activity diin joy ato sorpresahon na pipila ang mga suking tigpaminaw alabi na sa mga naggamit ng mga ACS products particularmente ang ACS tagatawag na smart dishwashing bawat pahid linis solid smart dishwashing with regular use so atang kamo sugod ako man Lunes sanan Martes ipaygadto nato ang ACS huli ka activity nato sa pipila ka mga barangay dinhi sakop sa syudad ug surprise na ato mga suking tipaminaw na may mga ACS products particular na smart dishwashing. So ipakita daon kung manuktok gani kami sa ijo, maabot gani kami sa ijo panimayay, ipakita dayon an ijo mga ACS products labi na an smart dishwashing. Amoy amo hanapon diyan smart dishwashing kung sino ini na mga nagamit nan ini hipusa daon kay basit maswertehan kami na manuktok didon sa ijo mga tugkaran og automatic na tagaan kamo ana inin mga grocery packs o ACS gift pack lakip na cash prize dungan asa kasaulugan asa 56th anniversary ng RMN na DXRS Surigao so taas na panerbisyo na RMN na DXRS Surigao o dili ini mahimo tungod sa mga padadyo nizo na suporta sa amo mga Surigao nun okay ato na sayran ako man na bag-o na miubos na daw sa 1.94 milyon ang gidaghanon na yung mga Pilipino na way trabaho na dato na milabay na buyan sa Pebrero kuman na tuig o nakunhuran ini ng 228,000 gikan sa 2.16 na milyon na way trabahong Pilipino na dato na Enero 2025 ini may unemployment rate na 3.8% mas ubos kumpara sa 4.3 na dato na January 2025 nagpakita ini na 38 gikan sa 1,000
1,000 individuals an wayay trabaho na daton Pebrero. O base sa pinakabag-o na labor force survey na Philippine Statistics Authority kun PSA, taga-explicar ng PSA Chief Yusek Dennis Mapa na mikunhod o miubos ang gidaghanon na mga wayay trabaho tungod sa mga trabaho na may kalambigitan sa eleksyon o mga aktibidad tungod sa init na panahon. Ay nakunhuran kay daw may mga nagtrabaho kuman sa mga kandidato, so tagatagan sila ng sweldo, ilang mga matud pa kasagaran ini nakatrabaho man, pero ako nato gud tinud-on ini, daghan pa gud ini wayay trabaho din sa Pilipinas, plus adya pa iba na matud palagi dya yung mga kumpanya sab na nagsirado, o an iba nan ini nakasuyod man tuod, pero sa hisab tagpila nakabuyan, iban din hina mo trabaho kuman sab, tapos sunod na sab na buyan, lahi na sa ang patrabahoon o gawas nandiyaon sa mga tungod kay nangatangtang sa ilang mga trabaho, kay bisan pa man tuod na ako na tagpaningusga na unta, yan ay mga contractual na mga pag ini na mga tagahatag kuman na mga pagpatrabaho sa ato ang mga pipila ka mga Pilipinhon, daghan paghihapon ini taga-butyag ana dya o pay gihapon mga contractual na mga hangtod kuman waya mga regular preso dyan iban balitaw na nimpala dagazud in tao na makahimo na ila mga pang-apply ng trabaho sa gawas, kaya may gud kasudlan dinhi sa ato gawas lamang kun na dya mga bag-o na mga investment sa isa ka lugar o dya madawat na mga trabaho, pero sa pagkakuman gazud madugangan na sabinin ato ang mga wayay trabaho, alabi na kay tuig tingtung kuman magtapos na sabinin school year 2024 to 2025, pila na sab kalibo na mga mugradwar sa kolehiyo ang mga wayay sudlan ng trabaho. Arang na sab madugangan na sabinin mga jobless, hinuon nakitaan isab base sa survey isab sa labor force survey ng Philippine Statistics Authority, daghan sa pinin mga nainganyo na magnegosyo, bisan mga bata pa kasagaran sa ini nag-online na ilang mga negosyo o gikan pa sa jaton na pandemic, daghan na ini na mga nainganyo sa pagnegosyo didon sa online o na daghan na sabi ni ato mga batan-o na mga negosyante na nagnegosyo kuman atungod kay dili lalim sab ang pagsuyod sa mga trabaho bisan pa man kung nakatapos sila na upat ka tuig na kurso. So among sabi ni ang problema din sa Pilipinas kay daghan ang matud pa wayay trabaho o ato na sayran na dito isab sa gawas sa nasod, dapat may mga nang-apply sa gawas sa nasod, pero dya isang pipila ka mga pahimang no isang kumanan ato gobyerno na dili ka mo basta magtuo-tuo sa inin mga nag-inganyo sa ijo, alabi na kumana inin mga tagatawag na mga recruitment agencies na diin nagkukuha ng inin mga trabahante para sa labi na dito sa Saudi o iban na mga Kuwait, kay labi na mga OFWs, mga domestic helpers unta na adto ka mo maghimo ng mga transaksyon sa iyo mga pagpang-apply ng trabaho, dili didon sa mga inin mga hagad-hagad ra, kay base ka mo mga scam o kaha matud pa mabiktima na ini mga illegal recruiter, kay daghan yung mga kaso in town na daya in town dito sa gawas o nag-antos anan ila mga dili sakto na nasudlan ng mga trabaho, an iba nan ini na abusuhan. So daghan yung mga kaso in town, jaw pa iba na worse na nahitabo, jaw na patay tungod kay nakatunong na yung mga amo na sila taga-abusuhan, na may resulta sa ilang mga kamatayon. So ini amoy mga pahimangno kuman nato sa tanan mga naghanap na trabaho, labi na kay an iban in town na gusto mo gawas, kay matud pa para lamang in town na mabuhi ang ilang mga pamilya, labi na kung jaw ilang mga estudyante o miantos gazud nagsakripisyo na pambijaan ini, na kinahanglan na adto gazud kamo sa sakto na mga ahensya sa ato kagamahanan mag-apply, makig-transact na ninyo pag pang-apply ng trabaho para sa gawas sa nasod. Alas 9:36 na
O kumantawag-tao dito na mga batian iso mga paborito na mga drama sa 918 kHz sa AM band o sa 94.1 IFM Surigao mo sunod na iso mga paborito na mga huni o gaawit. O posible ana sa sunod na adlaw, silom na adlaw, taas-taas na ato abot na ni nato signal sa 94.1 IFM Surigao. Sa payan sir? Matik 94.1 IFM Surigao gikatakda na ato palapdan na ato Sibya na diin kusog o mas klaro diin sa mga kahilit-hilit na mga kabaranggayan kamunisipyuhan sakop din sa tibuok Surigao del Norte labi na diin sa Dinagat province diin sa Southern Leyte o diin sa Siargao kutob sa mabuta sa ato Sibya gikatakda na patasaan nato na ato signal o gani welcome na ko ina nato mga bisita gikan sa RMN na engineering team na inikuman na ato mga personahe sila Sir Jerry o sino pa sa mga kaiban si Sir Louie anisa nakalimtan na ako ang pangayan. Welcome ato Surigao sir. O salamat sa pagpunta ninyo dito para mauno man Tagalog diyon palapdan. Uy, kalisod din magtagaw. Nakakainis talaga pag nagtatagalog ako kasi Bisaya lang tayo, hindi tayo marunong magtagaw. Balitaw sir, welcome ato Surigao, yung mga bisita natin from RMN Engineering Head Office. Salamat sa pagbisita dito sa Surigao. Og amo jaon namo asaad dungan asa amo selebrasyon kuman sa ika-56 anyos na panerbisyo dinhi sa Surigao. Ato founding anniversary, 56th founding anniversary kuman April 18, 2025. Biyernes Santo lamang. Amo palapdan pa isa sa ato mga taga-tinguha na mapalapdan pa an ato serbisyo. Dili lamang didon sa paghatod ng tinuod ng mga balita, mga drama ni iso ng mga paborito kundi palapdan an ato panerbisyo na diin kapuslan ng tanan nato ng mga suking ti paminaw labi na mga Surigao nun. So isa ka paagi na amo pag sa ulog sa 56th founding anniversary ng RMN na DXRS sa Surigao ato tanan ng mga on-ground activity na taga-paluduhan isama sa ato ng ACS Manufacturing Corporation o lakip na sa Pride Detergent Powder linis labada knockout ang bakterya o tagpaluduhan isabi ini sa ato ng Shield Bath Soap ang galit sa sakit may malasakit. Good morning sa tanan nato ng mga suking ating paminaw didoon sa manini dito sa Nawawon San Francisco. Good morning Vivian Magbunag Hamiero, advance happy anniversary RMN DXRS. Salamat karaza Vivian. Ma'am Gay, ari na po ako customer na mati. Haman dapit ini si Vivian Hamiero. Haman kamo dapit. Ladsky Gamecock Anawawon, listening from Municipality of San Francisco Anawawon. Gikan sab sa Alegria, suking tagpaminaw sab dito sa tubod. Marajaw na buntag. Kay Randy Santizas o kay sa ato isa ba suki dito na permanente ra sab na mati permanente ka doon ako di mabasahan in town di siya kaapas kay Cha Sir Cha Moskiti kumusta Jatun gani ma'am nakadas magani sa ako may angkas na babaje ang nagdrive way lisensya wayay suga o wayay rehistro pagka matud pa pagka abusado ko din ng mga driver. Dili man atanan dinhi sa Surigao pero daghan ini mga way disiplina ng mga drivers dinhi sa Surigao. Labi na din sa Surigao City. Diyan dito na bisan no tabok na dito sa pedestrian das magun paghihapon. So sakto ra ini na istriktuhon gud balitaw ini ato ang mga ordinansa sa pag matud pa sa ini ato mga balaod sa trapiko labi na kuman kay bisan ini sa tunga na syudad kusog magpajagan iba dito na di gazud mo respeto din sa mga pedestrian sa ato mga traffic signs ay bisan na ini mga pagparking dito kilid left and right in mga pagparking nila
tapos pan among balitaw sa isang ibang dilon, pag ado na may bawaan na way ba mga rehistro, way rehistro ang mga sakyanan, nakainom pa, ubos sa probinsya sa ilim ng makahubog. Okay na lagi ko na pangamumo ni jo kamoray mga mumo. Okay na nakainom ka mo. Kung makasaghig ka mo, makadisgrasya ng iban pa, so dubli gadto dan izo mga matupa atubangon ng mga salaod sa inin na izo mga kawayay disiplina kaabusado nizo sa paggamit na nato mga kadayanan. So tagpaningusgan ako man ang Land Transportation na Office iban isab sa iban ng mga itungdang ahensya inin pag-implementar sa ato balaod na ato lamang dinhi awhag balitaw sa ato mga otoridad na i-stricto ang pagpatuman sa ato mga ordinansa labi na sa balaod nato sa trapiko tungod kay kun on and off manggod urong sulong kita sa pagpahamtang pag-implementar ni nato mga balaod nun amo man jaw na usahay jaw mo balik jaw permanente mag-abusar bahala naman jaw kun sige ka mo dakop basta sa sakto lamang sa legal na paagi bahala naman ton bahala na jaw mga komentaryo kay amo magado jaon implementar magado ang balaod yara kay balaod kun dili nato i-implementar kay useless manggod daghan nato mga balaod no na sing pangatuyog ra usay mapukaw ra ko daw mga panhitabo pero kun waya gani relax sab bahala na kun sige tagsaway nato mga traffic enforcer na sige sita sige pantikit didon basta lamang jaon sa sakto dili lamang gadud abusuhan kay daghan man gazud arang gazud sab gazud malapason abusado nato ng mga motorista tapos daw pay gani didon na mga sita sila na mula una may ako kalapasan nakabato na ninin mga lisensya driver's license hindi gani ibayo mo basa nan inin mga traffic lights inin mga traffic signs parking rabisan kun nahain na parking bisan daon sa pedestrian mo parking mangutana sa manimo man ako tagdakop manimo man ako tagtikitan Mr. Traffic Enforcer yes baza mahibayo na dili pwede didon matud pa mo hunong adon didon manaog adon didon mo parking sa mga pedestrian hindi uno na nakaangko na nini na mga lisensya uno na naka-renew na nini mga lisensya may bazay hanaw sa balaod trapiko ang karang inin mga sin drive diha hindi uno basta lamang mahibayo mo drive pero mahibayunan inin mga balaod sa trapiko sa ato kadayanan tapos kung pansitahon mga suko bali radizo kay mga sagdahonon kamo so ipadadon unta i-implementar gazud inin ato mga ordinansa kay kung dili gazud ini i-implementar alabi na inin ato sa balaod sa trapiko alabi na kay nagkadaghan every year nagkaarang an ato mga motorista mga sakyanan din sa Surigao amura an ato dayan kagamay kuno dako mangani ni National Highway tag parkingan isab diba so arang ka matud palagi kung dili implementar kung way disiplina inin ato mga motorista ato mga drivers magkadako mo abot ini 10 years from now hindi pila na kalibo ini nato mga sakyanan din sa Surigao bisan 5 years from now matud pa ni Engineer Del Carmen ng LTO abot na sa matud pa jaong gadto sa mga 20,000 ang sakyanan apil na ini pinakadaghan na ini mga motor single sa tibok probinsya na ini na kada adlaw jay na palit ng sakyanan labi na ini mga motor single ang balito daghan ini ang pinakadaghan ng mga insidente na ini mga traffic accidents ini na involved na lambigit ang kasagaran ini mga motorista mga naka-single kay usahay sa daghan gazud ini mga naka-single motor na ini mga drivers na inin ba mga abusado bisa nakainom ala drive kaya mo may gazud ini pinaka matud pa paglalawon pa pinakadaghan na nagamit ko man sanan madali accessible karadyaw ini sa ilang mga pagbiyahe labi na sa mga kalungsuran pero usay na abusuhan
Okay, daghan ini nakamotor single na way mga disiplina gazud sa ila pag-drive. So kung dao may good na disiplina na mataga driver, malikayan unta na daghan ang mga mahitabo di doon sa ato kadayanan na mga disgrasya. Og ato permi taga encourage na ato mga otoridad na istrikto na implementar ato balaod trapiko kay kung naurong sulong lagi kita, hindi ta mag-istrikto sa pag-implementar na nato mga balaod trapiko, mas mo grabe pa kadaghan na mga abusado sa mga wayay disiplina nato ng mga drivers. So ang ngayon gado na tagaan sila ng leksyon. Ako nakadapas sila ng pahamtangan na inin mga multa. Ang kutob sa haiz daw kutob sila magbalik-balik din magmulta o kung pwede pa kung worse pa ila mga salaod na nahimo nan pasakaan ng kaso. Alas 9:47 na og dinhi na tapos na saba nato ang panag-iban sa ato programang Straight to the Point para kuman na adlaw Biyernes na Abril 11, 2025 o salamat sa ato ang mga sponsor and iBerry and Smart Dishwashing Paste and D3 Biofood Supplement na paradyo ninyo na mapalit sa ato mga drugstores, grocery stores din sa ato syudad sa na probinsya. Pasalamatan sa nako ang Seed Liniment Oil and Edwina sa Flower Shop adin sa may NPC Arcade dayan amat inin na syudad og Jake Lou Food House Catering Corporation na jaoy mga branches Dayan Narciso, Jimena Streets og Sabang Tres inin na syudad. Nakaapa si Clive Bissell. Good morning diha. Sa radyo ra ako namati ko man sa imo mama. Salamat Vivian Miero, advance happy anniversary. Thank you. Og dinhi na tapos nato panag-iban sa ato programang Straight to the Point para kuman na adlaw zaton mga nangawad-an mga butang balitaw, mga nangabili nijo na mga butang dilon sa pagsakay-sakay sa mga tricycle o kaha sa mga multicab. Dai pipila diri na mga butang na taga uli diri sa may istasyon sa Armen na DXRS sa kilometro 1 National Highway. Palihog tan-awan nijo kay base ijo ini mga lisensya, mga yawi sa sakyanan, dari may mga pinutos diri nga bilin. Adalay ka mo pagdanghag sa ijo pagsakay-sakay. Para way mga bilin nijo na mga butang. So kinahanglan na amping ka mo. Labi na kuman sunod na semana kay naibayo ako na excited ang tanan na magbakasyon. So kinahanglan gazod na alerto ka mo sa ijo mga butang para way mga waya sa ijo pagsakay-sakay didon sa mga pampubliko nga sakyanan. Og kaiban ako diri sa control si JO Bataan nanukad isa mga didon sa may transmitter house o transmitter building sa may Barangay Sabang si Pearl Fernandez. Ako si Radyoman Gaychu. Salamat karajaw sa ijo pagpamati. Happy weekend. Straight to the point. Ito ang DXRS 918 sa Surigao City. Basta balita.